Sa tuwing sasapit ang bagong taon, hindi lang natin basta sinasalubong ang panibagong petsa sa kalendaryo. Sinasalubong natin ang bagong enerhiya, bagong kapalaran at bagong direksyon ng ating buhay. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming tao ang nagtatanong, ano ang tamang kulay, ano ang dapat isuot at paano natin masisiguro na ang paparating na taon ay magsisimula sa positibo at maayos na paraan. Ngayong 2026, may isang kulay na pinagbigyang pansin sa buong mundo, ang Pantone of the Year 2026 na tinatawag na Cloud Dancer. Ngunit, ano nga ba ang Pantone of the Year? Bakit ito mahalaga at ano ang koneksyon nito sa taong 2026 na kilala bilang Year of the Fire Horse at paano ito makatutulong hindi lang sa iyo kundi sa buong pamilya mo? Ang Pantone of the Year ay isang taon ng pagpili ng kulay na dumadaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto. Sinusuri nila ang galaw ng mundo, emosyon ng tao, kultura, krisis, pagbangon at pagbabago. Ang kulay ng kanilang pinipili ay nagsisilbing simbolo at kung ano ang kailangan ng sangkatauhan sa darating na taon. Ang Pantone of the Year dahil ang kulay ay may malakas na impluwensya sa ating isip at damdamin. Ang kulay ay hindi lang basta nakikita, ito ay nararamdaman. May kulay na nagpapalakas ng loob, may kulay na nagpapakalma at may kulay na nagbabalanse ng enerhiya. Kaya tuwing bagong taon, ang Pantone of the Year ay nagsisilbing gabay kung anong uri ng enerhiya ang dapat nating yakapin. Para sa taong 2026, ang napiling kulay ay Cloud Dancer. Isa itong malinis, banayad at malaulap na kulay, hindi agresibo, hindi maingay, ngunit puno ng kahulugan. Ang Cloud Dancer ay sumisimbolo ng katahimikan, linaw ng isip at bagong simula. Ito ang kulay na pahinga matapos ang magulong panahon, kulay ng paghinga kapag napagod ka na, kulay ng balanse kapag masyado nang mainit ang emosyon. Sa mundong puno ng ingay at pressure, ang Cloud Dancer ay paalala na minsan kailangan nating bumagal para mas makalayo. Ang taong 2026 ay Year of the Fire Horse. Ang kabayo ay simbolo ng bilis, lakas, tapang at kalayaan. Ngunit kapag pinagsama ito sa elementong apoy, nagiging mas matindi ang enerhiya. Ang Fire Horse ay taon ng biglaang desisyon, mabilis na pangyayari at emosyon na madaling magdiyab. Maganda ang Fire Horse para sa tagumpay at pag-abante, ngunit delikado ito para sa mga taong pabigla-bigla, mainitin ang ulo at hindi handa sa pagbabago. Dito pumapasok ang mahalagang papel ng Cloud Dancer. Ito ang kulay na nagbabalanse sa sobrang init ng Fire Horse. Kung ang Fire Horse ay apoy, ang Cloud Dancer ay ulap. Hindi pinapatay ang apoy kundi kinokontrol. Tinutulungan tayong manatiling kalmado, mahinahon at matalino sa gitna ng mabilis at matinding enerhiya ng taon. Sa Feng Shui, ang Cloud Dancer ay konektado sa kalinawan, proteksyon at maayos na daloy ng enerhiya. Ito ay kulay na naglilinis ng negatibong tiyay at nagbibigay daan sa positibong swerte. Sumisimbolo ito ng kapayapaan sa loob ng tahanan, maayos na relasyon sa pamilya, malinaw na pag-iisip sa trabaho at negosyo, at proteksyon laban sa stress, galit at alitan. Ito rin ay kulay ng pagkakaisa dahil madali itong tanggapin ng lahat ng edad at personalidad. Ayon sa paniniwala, ang kulay na suot mo sa pagsalubong ng bagong taon ay nagsisilbing unang mensahe mo sa enerhiya ng buong taon. Kung sasalubungin mo ang 2026 na naka-Cloud Dancer, ipinapakita mong handa kang tumanggap ng taon na may kalmadong puso at malinaw na isipan.
Sa isang taon na kasing bagsik ng fire horse, napakahalaga ng balanse. Ang maling kulay ay maaaring magpalakas ng init ng emosyon, magdulot ng away, iritasyon at maling desisyon. Ngunit ang cloud dancer ay nagsisilbing panangga. Mas malakas ang epekto kung ang buong pamilya ay magsusuot ng cloud dancer sa pagsalubong ng bagong taon. Sa Feng Shui, kapag pare-pareho ang kulay ng pamilya, sumisimbolo ito ng pagkakaisa at sabayang swerte. Pinaniniwalaan na ito ay nagpapalakas ng bonding, nagtataboy ng alitan, at naglalagay ng proteksyon sa buong bahay. Ang pamilya na sabay-sabay humaharap sa bagong taon ay mas matibay laban sa pagsubok ng fire horse. Ngunit narito ang isang seryosong paalala. Ang Year of the Fire Horse ay hindi basta-basta. Marami ang nagsasabing ang taong ito ay may dalang biglaang pagsubok para sa mga hindi handa. Away sa pamilya, problema sa pera, stress sa trabaho at desisyong pinagsisihan dahil sa padalos-dalos na kilos. Hindi ito para takutin ka, kundi para gisingin ka dahil sa lakas ng enerhiya ng 2026, ang mga taong sasalubong dito na may magulong isipan at negatibong emosyon ay mas madaling tamaan ng malas at tensyon. Ayon sa Feng Shui, ang maling kulay sa pagsalubong ng taon ay maaaring magbukas ng pinto sa hindi magandang enerhiya. Sa isang taon na puno ng apoy, ang pagiging kampante ay maaaring magdulot ng pagkakamali. Ang cloud dancer ay hindi garantiya ng swerte, ngunit ito ay proteksyon. Parang payong sa gitna ng init, hindi nito iniiwasan ang araw, pero tinutulungan kang makayanan ito. Maging kami po ng pamilya ko ay nagsusuot din ng Pantone Color of the Year bawat bagong taon. At ganoon din po ang mga maswerteng kulay ng taon. Dahil kapag ginawa mong suotin ang maswerteng Pantone Color of the Year ay iba sa pakiramdam po. Para bang ang saya-saya sa pakiramdam na animoy nafe-feel mo na kaagad ang magandang enerhiya sa loob ng bahay mo. At may positibong paramdam. Totoo po mga ka-clover. Pag ginawa nyo ito ay tiyak magugustuhan nyo. May maganda pa kayong family pictures dahil naka-Pantone Color of the Year na po kayo. At tips ko po sa inyo, kung di nyo po alam paano at kung saan makakabili ng pare-parehong kulay ng susuotin nyo ay sa online lang po. Ay mas madali para hindi na kayo kailangang lumabas pa dahil ganun lang po ang ginagawa ko. At taon-taon talaga namin ginagawa ito ng pamilya ko. At syempre, mas masarap sa pakiramdam na meron tayo ding mga rituals na gagawin na mga pampaswerte gaya ng mga lucky plants, maswerteng mga pagkain at mga lucky fruits. Kaya gaya ng sabi ko, kung walang budget, hindi naman kinakailangan ay kompleto. Dahil may mga ritual naman tayong pwedeng gawin na hindi naman kailangan ng may budget. Kaya para malaman nyo po ang mga rituals na ito ay nasa ibang video ko lang po sa aking YouTube channel na Clover20. Paki-search nyo lang po para meron po kayong idea sa mga rituals po na hindi kinakailangan ng budget. Kaya sa huli, ang Pantone of the Year ay hindi lang uso o dekorasyon. Ito ay paalala at gabay. Ang Cloud Dancer bilang Pantone of the Year 2026 ay simbolo ng katahimikan sa gitna ng init, balanse sa gitna ng bilis, at pagkakaisa sa gitna ng pagbabago. Sa pagsalubong ng Year of the Fire Horse, piliin nating maging handa sa isip, sa puso, at kahit sa kulay ng ating isusuot. Dahil minsan, ang mga simpleng paghahanda ang nagiging susi sa isang mas maayos at mas maswerteng taon. Kaya salubungin natin ang 2026 na may linaw, kapayapaan at pagkakaisa, kasama ang kulay ng ulap na magbibigay proteksyon sa atin sa buong taon.